بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kukubli ako sa Allah mula sa sinumpa na Satanas. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaunawain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali tayyibin at-tahirin. Ang lahat na pagpupuri kay Allah, ang Panginoon ng mga sanlibutan, sumasa Kanya nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating banal na Propeta Muhammad at sa kanyang banal na sambahayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa inyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ng Allah. Mga kapatid, sa awa ng Allah, dumating tayo sa ikalibing siyam na aralin at ito ang pagtatalaga ng Panginoon. O sa ibang salita, kada wa kadar ng Panginoon. Dito mga kapatid, alam natin noon ating tinanatalakay ang pagkakaisa doon sa pagkakaisa ng pagsamba, pagkakaisa ng tagapaglikha, pagpakaisa ng Panginoon. Ngayon, ating tatalakayin itong mahalagang paksa. Dito mga kapatid, kasi mayroong alituntunin na alinsunod sa kaisipan na kabutihan at kasamaan, itong alituntunin na alinsunod sa kaisipan na kabutihan at kasamaan, dito yung ating paksa. Dito yung sabi natin nakalagay itong pagtatalaga ng Panginoon. At itong pagtatalaga ay isang issue o masala na mayroong tungkulin at epekto sa pamumuhay ng tao. Kaya nga, maraming mga scholar o mga dalubhasa na mga scholar sa teolohiya ang nanliksik tungkol dito. Kahit na yung mga tao ay nagtatalo tungkol sa itong paksa. At dito naman mga kapatid, kasi mahalaga ito kasi mayroon itong tungkulin na ginagampanan. Mayroon itong epekto sa buhay ng tao. Kaya nakapagsabi sila, kaya na mayroong katanungan tungkol dito na mayroong katanungan, paano isusulat ng tao ang pagtalaga? Yun ang isang katanungan. At ikalawang katanungan mga kapatid, ay yung ano ang hangganan at ginagampanan ng pagtatalaga kaugnay sa kilos at tadhana ng tao. Yun mga kapatid, itong dalawang katanungan. At itong dalawang katanungan sa ating pagtatalakay, sa pagitan ng ating pagtatalakay tungkol dito, ay sasagutin itong katanungan mga kapatid. Dito muna tayo sa kahulugan sa itong tinatawag natin na kada wa kadar, itong pagtatalaga. Minsan, itong salita na kada wa kadar ay isang salita lang mga kapatid na tinatawag natin na pagtatalaga. At ito namang pagtatalaga na kada wa kadar, para maintindihan natin ng mabuti, kailangan natin yung kanyang kahulugan. Ano ang kahulugan ng kada at ano ang kahulugan ng kadar? Itong
dito muna tayo sa kahulugan ng tinatawag natin na kada. Ito sa talisalitaan, ang kahulugan ng kada ay yung natapos na, ay yung napasyahan na at nagawa na. Yun ang kahulugan ng kada. At sa talasalitaan o sa lugawi na kahulugan, mga kapatid. At ito namang kadar sa talasalitaan na kahulugan o sa lugawi sa ibang salita ay nangahulugan ng sukat o yung tinatawag na nabigyan ng sabihin natin nabigyan ng sukat, mga kapatid. Yun nga ang ating sinabi na nabigyan ng sukat, mga kapatid. At dito naman sa sinabi ko na kanina, bago lang, na yung kahulugan sa talasalitaan, yung kadar ay yung sukat o yung binigyan ng sukat o binigyan ng laki, ang kalaki. Yun ang kadar. Ito sa talasalitaan na kahulugan, mga kapatid. At dito naman tayo sa kahulugan sa tinatawag natin na pananalita na kahulugan, yung istila. Ano naman ang pananalita na kahulugan sa itong pagtatalaga o pagtatadhana? Mga kapatid, ang mga scholar, ang mga dalubhasan na scholar na sa teolohiya, ang kanilang layunin sa itong salita na pagtatalaga ng Panginoon ay ang kanilang kahulugan, ang ilang layunin ay yung mga bagay o yung mga pagbabago na naisagawa. Yung mga pagbabago na naisagawa, ang lahat na pagbabago at iyon na pagbabago ay sa babaan ng pamamahala at pagtatalaga ng Panginoon, mga kapatid. Yun ang layunin ng sabi natin yung pagtatalaga. At dito naman, mga kapatid, kasi yan, ang lahat na yung pagbabago, sa sinabi ko na nga, ay nandoon sa babaan, sa pamamahala at pagtalaga ng Panginoon. Kasi kung titingnan natin, mga kapatid, ang mga pagbabago na mangyari doon sa panig ng dami, katangian, sa panig ng panahon, sa panig ng puok, at yung sa mga hangganan, ay lahat na yun ay mayroong isinalang-alang, ay ipinapalagay. Katulad ng isang inhinyero o engineer, ang lahat ng mga panig sa kanyang paggawa ng isang plano, naggawa siya ng isang plano, yung inhinyero, yung engineer, ay isinalang-alang niyang lahat para maging mabuti yung plano, para maging mabuti yung resulta sa kanyang ginagawa na plano. Ano na kaya kung doon sa Panginoon? Kaya nga yung sa pagtatalaga ng Panginoon ay ginawa niya yung plano ng kahusayan. Kaya nga kasi ang Panginoon ay may kaalaman siya. Mayroon siyang walang hanggangan na kapangyarihan. Mayroon siyang walang hanggangan na kaalaman. Mayroon siyang kapangyarihan. Kung dito natin makita, mga kapatid, na sa kanyang kaalaman at sa kanyang kapangyarihan, ang isang bagay na kanyang sabi natin gagawin ay kanyang binigyan ng pagsalang-alang yung kanyang una-una, yung kanyang hangganan, kanyang binigay ng
yung sabi natin binagyan ng isa lang alang yung kanyang hangganan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dito naman, sa sinabi ko na nga, yung Panginoon ay nakakaalam siya. Yung Panginoon ay makapangyarihan. Sa kanyang pagtatalaga, kanyang binigyan ng isa lang alang niya ang lahat ng mga bagay, kagaya ng hangganan. Kagaya ng hangganan, mga kapatid, isa lang alang ng Panginoon. At dito naman, sa sinabi ko na nga, isinang-alang ng Panginoon ang isa, yung hangganan ng isang bagay. Isinang-alang niya ay yung simulain ng isang bagay. Isinang-alang niya yung tiyak na layunin sa kanyang paglikha sa isang bagay. At isinang-alang niya yung nahuhulaan niya yung bagay na yun. Kaya nga, yun ang kanyang pagtatalaga. Yun ang layunin ng pagtatalaga. Na sinabi natin yung kada wa kadar na yung Panginoon na nalaman niya yung hangganan ng isang bagay, nalaman niya yung tiyak na layunin sa isang bagay, nalaman niya yung ano yung mangyari sa isang bagay. At yung layunin, yung kanyang simulain, mga kapatid, yan ang ang layunin ng tinatawag natin na pagtatalaga ng Panginoon, mga kapatid. At kung titingnan natin, itong pagtatalaga ng Panginoon, yung kada wa kadar ng Panginoon, ito mayroong dalawang kalagayan o dalawang dapat kasi hindi yung mangyari yung pagtatalaga ng Panginoon kung walang mga pambungad ng mga bagay. Ano yung mga pambungad na bagay na dapat na mangyari iyon na pagbabago? Isa na doon, mga kapatid, ay yung mga sanhi o yung sabi natin yung mga sanhi o yung at mga kondisyon. Itong dalawang bagay, itong mga sanhi at itong mga kondisyon o kalagayan na kung nandoon na yun, ang darating na yun ang pagtalaga ng Panginoon, yung kada wa kadar ng Panginoon. Ngunit, kapatid, ihanda mo na yun bago mangyari yung pagtatalaga ng Panginoon. Kaya nga, sinabi ko nga, yung mga pambungad o yung maihanda mo na yung mga sanhi at yung mga kondisyon o mga kalagayan at darating yun ang pagtalaga ng Panginoon. Yun ang pagtalaga ng Panginoon. Na hindi mangyari kung hindi mangyari yung pagtalaga ng Panginoon kung wala itong dalawa. Itong mga sanhi at yung kondisyon. Itong dalawa na pambungad ay ito ang dalawang pambungad, ito ang maghanda na mangyari itong pagtalaga ng Panginoon. Kung wala itong dalawa, mga kapatid, hindi mangyari yung pagtalaga ng Panginoon. Hindi mangyari yung kada wa kadar ng Panginoon, mga kapatid. Wala naman tayong oras, mga kapatid. Salamat sa lahat sa inyong pagsusubaybay sa itong palatuntunan. Magsabi na lang ako sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa inyo nawa ang kapayapaan, kabahagin, at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم اغننا عن هبة الوهابين بهبتك واكفنا وحشة القاطعين بصلتك حتى لا نرغب إلى أحد مع بذلك ولا نستوحش من أحد مع فضلك برحمتك يا أرحم الراحمين.